Magandang gabi pala sa inyong lahat. Ako pala si Jessica Tubong Visayas. E-share ko lang sa inyo ang experience ng family ng friend ko. Yung family ng friend ko na si Rachel taga Manila, nag-iisang anak na babae, mabait, masipag at isang Christians. Sobrang devoted sila kay God, dumadayo pa sila sa iba't ibang simbahan sa iba't ibang lugar. Bale yung father niya ay isang Taiwanese tapos yung mother niya ay purong Filipina at yung kuya niya naman ay may kapansanan. June 10, 2015, pupunta sila ng probinsya, somewhere in Isabela, buong family nila, kasi ikakasal yung tita ni Rachel. Doon sila sumakay sa van nila kasama si Kuya Roger, driver. Nagpaalam pa nga sila sa amin at nag-iwan ng susi. Noong nasa biyahe na sila, nagtaka sila lahat kasi maggagabi na parang paikot-ikot lang sila, kaya ang ginawa ni Kuya Roger, hinubad niya yung suot niyang damit at binaligtad, pamahiin daw kasi yon kapag naliligaw. Pinilit niya sila Rachel na gayahin siya pero ayaw nila, hindi kasi sila naniniwala sa mga ganon. Hanggang sa maggabi na nga, ligaw na daw sila noon. Kinuha ni Ate Mercy, nanay ni Rachel, yung cellphone niya para i-text sana ang nanay ko at humingi ng tulong. Puro puno lang kasi ang nasa paligid nila as in walang kabahay-bahay. Kaso walang signal. Pinagpasyahan nila na maghanap ng bahay doon para makituloy sila at magpaturo kinabukasan sa daan. Halos isang oras na nag-drive si Kuya Roger pero parang wala silang patutunguhan. Hanggang sa makakita sila ng baryo doon. Gawa lang sa kahoy yung mga bahay. Walang kuryente. So, hinapalan na nila mukha nila at tumuloy doon. 11:30 PM. Sakto naman na may mga tao pa sa labas ng mga oras na yon kaya natuwa sila Ate Mercy. Kuya Roger, magandang gabi ho. Naliligaw ho kasi kami pwede ho bang makituloy sa inyo kahit ngayong gabi lang? Matandang babae, aba oo naman. Hali kayo, pasok muna kayo sa loob, namumutla na ata yung bata, sobrang uhaw at gutom na siguro yan. Marami talagang naliligaw dito, hindi lang kayo ang unang nakituloy sa baryo namin. So, doon sila nakituloy sa barong-barong na kung saan mag-asawa lang yung nakatira. Natuwa sila kasi ang bait ng mga tao doon. 2 AM na nang matapos sila kumain at makipagkwentuhan sa mag-asawa, dalawa yung kwarto ng bahay, so, doon silang pamilya sa isang kwarto. Tulog na sila lahat pero si Rachel hindi pa makatulog, maarte kasi yun di siya makatulog pag walang aircon o electric fan. Habang nagkakamot siya ng singit may narinig siyang nag-uusap sa labas at ang weird talaga ng pinag-uusapan. Unang kapitbahay, 3 taon na rin ata noong huli tayong nakatanggap ng bisita no. Matandang babae, oo nga tagal din natin nagtiyaga sa mga hayop dyan sa paligid. Pangalawang kapitbahay, gigisingin ko na yung iba maya-maya, mukhang masarap ang hapunan natin ngayon Matandang babae, oo at sa dami nila, 1 buwan tayong busog. Kinabahan si Rachel sa mga narinig niya kaya ginising niya yung mama niya. Narinig din pala ng mama niya yung usapan, umiiyak na si Rachel sa sobrang takot. Ginising ni Ate Mercy yung pamilya niya at si Kuya Roger. Hindi nila malaman paano sila makakatakas. Nakakita sila ng butas sa kwarto, kasi manipis lang yung pader gawa lang sa pinagtagpi-tagping kahoy, dahan-dahan nilang tinungkab yung kahoy. Si Kuya Roger at yung papa ni Rachel ang nagtulong tumungkab. Hanggang sa makagawa sila ng butas na magkakasya silang lahat. Unang lumabas yung papa ni Rachel at siniguro munang walang tao. Buti na lang at nasa likod pala ng bahay ang lagusan ng butas na yon. Isa-isa na silang lumabas at nang makalabas na sila, ay dali-dali na silang nagtakbuhan papunta sa kalsada. Iyak na sila ng iyak lahat sa sobrang takot dahil nakita ni Ate Mercy na may nakakita sa pagtakas nila. Imposibleng may dumaan na sasakyan sa kalsada na yon kaya nagpapanik na sila, 10 minutes silang nasa gilid ng kalsada hanggang sa may dumating na tricycle.
Nandilat ang mga mata nilang lahat at napanganga nang makita nila yung driver, na may mahabang buhok. Na tila ba ay kumikinang sa liwanag dahil sa kulay puting suot na damit nito. Mahahalata mong hindi magsusuot ng ganon ang ordinaryong tricycle driver. Driver ng tricycle, sakay na kayo, bilasan nyo kung gusto nyong abutan ng umaga. Sumakay na silang lahat, nagkasya silang 5 sa tricycle, 4 AM nang may hatid sila sa bayan. Pinasalamatan nila yung driver ng tricycle at inabutan ng 3,000 piso pero hindi niya ito tinanggap. Bigla na lamang itong umalis. Sumakay na sila ng bus pabalik ng Manila at nagdasal buong biyahe. Hanggang sa makauwi na sila at dumiretso sila agad sa bahay namin. Nanginginig sila lahat sa takot. Hindi ko masasabing imbento lang nila kasi lahat sila umiiyak at iisa ang kinukwento. Ang dami din galos ni Rachel sa katawan. Yung van nila hindi na nakita at wala na rin silang plano na balikan yun. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako sa experience nila na yun. Dahil sa kanilang kwento at experience ay mas napalapit din ako sa Panginoon dahil nakaka-inspire yung kwento nila. Yung mga oras na hindi na nila alam ang gagawin nila o mangyayari sa buhay nila ay may biglang isang Diyos Ama na nag-anyong tao para iligtas sila.